umaga po sa ating lahat. Good morning, JC How Family! Hallelujah! Pwede mong palakpakan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Ang saya. Umulan, bumagyo, umaraw, tayo ay sama-samang magpupuri sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Filipos 3:7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo. Sabihin nyo nga po, oo. Itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ano yung lalong mahalaga? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ipinalalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Hallelujah. Amen? Sa umagang ito, alam niyo po, bigyan ko lang kayo ng konting background. Ito pong sulat ni Apostle Paul sa Aklat ng Pilipos. Itong panahon na to, siya ay nasa kulungan. Ngunit could you imagine, alam niyo yung salitang oo dito, ibig sabihin yan, assurance. Talagang secure siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. 360 degrees na bago talaga ang kanyang buhay. Amen? To the point na itinuring niya na walang kabuluhan ng ibang bagay, makamtan at makilala lamang niya ang ating Panginoon. Amen? Sa umagang ito, ang aking panalangin sa bawat isa ay ang puso na kagaya na kay Apostle Paul, na kahit na siya ay dumaraan sa mga pagsubok, nakuha pa rin niyang mag-encourage sa mga kapwa niya pananampalataya. Amen? Hindi na siya shaken ang kanyang pananampalataya anumang season ng kanyang buhay. Amen? Kaya sa umagang ito, ano ang iyong naisin, kapatid? Ano ang iyong hangarin sa Panginoon? Hallelujah! Sa umagang ito, dalangin ko sa ating pagsamba, pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita, pagdarasal sa umagang ito, dalangin ko, makamtan natin ang tunay na pag-ibig at kapayapaan na buhat lamang sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Amen? Sinanyayaan ko po ang lahat na tumayo at muli nating palakpakan ang ating Diyos. Karapat dapat siyang sambahin, pasalamatan, ipagdiwang ang kanyang pangalan sa umagang ito. Hallelujah! Pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista
Magdiwang si Jesus ay papurihan, magdiwang atin siyang awitan, magdiwang itaas kanyang pangalan, magdiwang buong puso't kalakasan, atin siyang alayan, walhati kailanman. Come on, church. Sing it out. Sino hihigit sa iyong kapulihan? Malakas sa atin, di ko na mabilang.
maranasan ang iyong kapangyarihan sa iyong muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Hallelujah. Ang ating pong goal ay mas lalong makilala ang ating Panginoon sa umagang ito. Come on, church. Sambahin natin siya. Dapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri. Sapagkat ika'y tapat, banal, at wala Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Ako'y namamanghal sa iyong kabutihan. Pinasan mo sa iyong likuran ang aming sakit at kasalanan, at doon sa krus ako'y pinalaya. Lahat ay luluhod, lahat magpupuri sa pangalan ni Jesus. Panginoon, aming Diyos, karapat-dapat ka sa papuri, luwalhati pagdakila. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan, o
papuri. Hallelujah. Okay, sarap umawit po sa inyo, Panginoon. Panginoon, uhaw na uhaw kami sa iyong pagkilos. Uhaw na uhaw kami sa iyong gagawin sa umagang ito sa aming mga buhay. Dalangin ko sa aming mga salitang pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ito po'y tumimo sa aming mga puso, aming maisapamuhay. At Lord, ang tanging maging hangarin namin, kagaya ni Apostle Paul, na kahit na siya ay nasa pinakamahirap na sitwasyon ng kanyang buhay, hangarin pa rin niya, ang nais pa rin niya para sa kanyang mga iglesia, ay naisin ng bawat puso, ng bawat individual na naririto, na mas kilalanin pa natin si Kristo higit sa lahat. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, sa Diyos na nakakaalam lahat ng aming mga puso at isip, sa Diyos na nakakaalam ng aming hiling, sa iyo po namin sinusurrender lahat. Ang aming gagawin ay patuloy na maghihintay sa tamang oras at sa tamang panahon ng iyong pagtugon sa aming mga dasal. Salamat po ng marami, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka. Ikaw ay tapat, banal, makapangyarihan. O sa'yo ang lahat ng papuri. Amen and amen. Hallelujah. Makakakulong kita tayong lahat. Amen. Yan. Napakaganda po ng ating praise and worship ngayong umagang to, no? Na kahit po maulan, no, ang papuri pa rin ay para po sa ating Panginoon. Ayan. So, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Ayan. Sabi po sa Genesis chapter 25, verses 12 to 13. Yan. Sabi po dito, nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar. At makasanda ang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan at siya'y naging napakayaman. Yan. So, ano po ba yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa umagang ito? Na kahit po sa panahon ng taggutom, alam niyo naman po, di ba po, yung crisis po natin ngayon, yung inflation, yan, na nangyayari po sa bansa po natin. Sabi po doon, sa kwento ni Isaac, na kahit po sa panahon ng time nila, taggutom po yun, sumunod si Isaac sa utos ng Diyos. Nagtanim siya kahit parang imposible yung ani. Di ba po? Nagtanim siya, pero parang hindi mo alam kung talaga bang magkakaroon siya ng bunga, yung kanyang mga itinanim. Pero dahil sa kanyang pagsunod, yan, take note po sabi po doon, pagsunod. Yan. Siya'y pinagpala ng higit pa sa kanyang inaasahan. Nasa Bible po yun, sabi po doon, pinagpala siya ni Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan. Yan, sabi po dito, siya'y pinagpala higit pa sa kanyang inaasahang 100 ulit pa. Yan, dahil po yan sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. So, ganun din po ang ating Diyos sa atin. Sa ating pong pagsunod, kapag po tayo'y tapat na sumusunod sa ating Panginoon at nagbibigay, kahit may pinagdaraanan po tayo, kahit na ang mahal ng bilihin, kahit na ang hirap ng buhay, kaya niya tayong pagpalain ng higit pa sa ating iniisip. Amen po ba? Amen. Naniniwala po tayo doon. Kaya ngayon pong umagang ito, magbigay tayo ng mayroong pananampalataya na alam natin na ang Diyos ay kayang mag-provide ng ating pong mga pangangailangan. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen po. Yan, kaya sa ating pong pagbibigay, meron lang po tayong konting pagbabago. Yan. So, meron po, hindi na po kayo tatayo at maghulog po ng inyo pong tatayo pa din. Okay, nasa kanya na po pala. Akala ko no? Ayan, so sa kanya na po, meron na po tayong usher para po sa ating pong tithes and offering. Sa kanya nyo na po ibibigay yung ating pong tithes and offering. Ayan, so sige po. Patuloy lang po tayong sumunod at magtiwala po sa ating Panginoon at ang pagpapala po ng Diyos lagi pong nandiyan para sa atin. Amen po?
Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin yan. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sa magandang umaga, Panginoon, na kahit po maulan, Ikaw pa rin po ang nagbigay sa amin, Lord God, ng oras, Lord God, para po makapanambahan sa iyo ngayong pong umagang ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, na alam po namin na kahit po marami kami pangangailangan, nagtitiwala kami, Panginoon, at patuloy na nanampalataya, Lord God, na sa aming pagsunod, meron kang pagpapala, Lord God, na inihahanda sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay magsitayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Colosas, Kapitulo 3, talata 14 hanggang 17. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo ang paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Tayo na po yung magsiupo. Magandang umaga po sa ating po lahat. Good morning po. Isang maulan, subalit hindi tayo napigil para tayo po ay magsama-sama sa gawain po ng ating pong Panginoon. Di po ba sa Facebook, pamilyar naman kayo sa Facebook, meron niyang mga like, ano pa ba nakalagay doon? Like, heart, yung mga ganon, mga comment section. Pagkatapos may pamimilian, pwedeng puso, mga emoji ba ang tawag doon? Emoji. Sa emoji, iba-ibang facial expression. Tama? Isang emosyon na ipinapakita sa pamamagitan ng ekspresyon ng muka. Galit, medyo pa-cute. Ano pa ba ang pwede nating makita doon sa mga emoji yan? Malungkot. Okay, meron na. Galit, pa-cute, malungkot. Ano pa ba? Masaya. Pangit yung kanyang itsura, merong pagkindat pa siya, meron pa siyang padila, ano pa ba? So, ang dami niyang mga mga iba't ibang mga simbolo. Pero alam po ba nyo, dyan sa emoji yan, meron po diyang isang very trick na matitricky ka talaga sa paraan na para kang nadadaya. Alam mo kung anong emoji yon? Yun yung masayahin. Yung emoji na sobrang saya niya, parang humahalakhak, malaki yung kanyang pagkakabukan ng kanyang labi sapagkat ang saya-saya niya. Pero alam niyo sa katotohanan, marami pong masaya, marami pong nakangiti, marami pong parang sa tingin mo ay walang problema, pero sa kaloob-looban ng kanilang puso, hindi sila okay. Alam niyo yon? Maraming mga magulang ay nagpapakatatag, naglalakas-lakasan, tinatatagan ng kanilang kalooban sa harap ng kanilang mga anak kahit hindi sila okay. Tay, kumain ka na ba? Nay, kumain ka na ba? Nay, okay ka lang? Ang sagot lagi ng magulang, anak, okay lang ako. Anak, busog ako. Anak, okay ang naging trabaho ko sa maghapon. Pero ang katotohanan, napakadaming mga challenges na dinaanan nila sa kanilang mga bossing, sa kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan, na para bang halos matanggal na nga sila sa kanilang mga trabaho dahil sa mga problema ang kanilang dinadaanan. Hindi ba? So, mga sitwasyon na kung saan ang mga anak naman natin parang hindi naman ganun kadali nila nauunawaan kung gaano kahirap yung ating pong mga pinagdadaanan. At ang isa pong magandang example dyan, yung mga payaso, yung mga clown. Ang mga clown, kung magpatawa, wagas eh. Di ba?
Pero sa mga interview sa kanila, napakarami nilang mga pag-iyak sa kanilang kalooban. Nagpapatawa sila, napapasaya nila ang mga tao, pero walang nagpapasaya sa kanila. Tama po? Yan po ang katotohanan. Kaya alam po ninyo, sa likod ng mga kwento at karanasan po natin, kinakailangang makita natin, makilala ikaw, makilala ako, kilala tayo, kung sino ba ako ngayon sa panahong nag-uusap tayo. At yan po yung paksa natin ngayon. Ito na ako ngayon. Kumustahin nyo nga inyong katabi, kaliwat kanan. Kumusta ka? Meron bang sinungaling? Meron bang nagsisinungaling? Meron bang nakangiti sila pero ramdam mo parang hindi ka okay? Di ba? Yan naman talaga ang realidad. Yung iyong oo, hindi talaga siya oo. Yung iyong pagsang-ayon, hindi talaga siya pagsang-ayon. Tama? Yan talaga ang katotohanan natin. Kaya ating po pag-uusapan kung ano yung kasalukuyan sapagkat yun ang napakahalaga. Kasi ang nakaraan, hindi mo na maibabalik. Tapos na yan eh. Ang laging importante sa lahat, yung kumusta ka na ngayon. Kasi doon natin hinaharap, doon natin sinusolusyonan yung mga challenges sa buhay sa panahon, hindi kahapon, kundi sa panahon ngayon. Kasi posibleng yung kahapon, hindi pa nasosolve hanggang ngayon. Tama? At posible yung ngayon, nadagdagan pa. Kaya pumapasok yung iba't ibang depresyon, anxieties, yung mga problema sa buhay na kung saan hindi natin alam paano natin haharapin. Eh, ang problema tayo mga Pilipino, ibang-iba sa mga Western people. Sa mga Western people, direct sila. Pag sila'y humingi, hinging diretso. Sa atin, pag hihingi tayo, magpapalugoy-ligoy pa eh. Yung pala naman, meron kang gustong sabihin, hihiram ka lang pala o may sasabihin ka. Pero ang dami mong kwento. Hindi kasi tayo mga Pilipinong intentional eh. Hindi tayo katulad ng ibang banyaga. Kung ano yung nasa isip nila, yun ang lalabas sa kanilang bibig. Sa atin, iba. Nasa isip na natin, meron na tayong gustong sabihin sa puso, pero iniingatan natin at hinggat maaari, ayaw nating ma-disappoint. Tama? Ayaw natin na pag lumapit tayo sa tao, tatanggihan tayo, nasasaktan tayo, nalulungkot tayo, lalo pagka medyo gipit na gipit ang sitwasyon, pagkatapos, tinanggihan ka, hindi mo na alam, paglabas mo sa bahay nila, naglalakad ka na naman, hindi mo alam kung saan ka patutungo. So, yun ang realidad, yun ang sitwasyon. So, kaya kinakailangan, bawat araw, ma-double check po natin kung ano ang sitwasyon po natin sa bawat araw. Kasi kung hindi po natin ito gagawin, at kung hindi po natin ito isa sa buhay sa araw-araw, panghihinaan po tayo ng loob bawat araw. So, tingnan po natin, anong pagkatao ang ipinapakita mo ngayon? Meron po mga talata na palagay ko, pag binasa natin ito, ay sapat na para magpaliwanag sa inyo kung ano yung gusto natin pag-usapan. Halimbawa, kagaya ng Colosas Kapitulo 3, talatang 3 hanggang 4, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Supposed to be, yun ang dapat na buhay na ipinapakita natin araw-araw. Yung buhay na nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Yun dapat ikaw. Yun dapat ako. Okay po? 2 Corinthians 3:1-3. Akala ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na nangangailangan pa ng rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo mismo o ikaw mismo o ako mismo ang aming sulat ng rekomendasyon, nakasulat ka sa aming puso upang makilala
at mabasa ng lahat. Para tayong isda sa loob ng aquarium. Langoy tayo ng langoy, pero merong mga nakatingin sa atin na pinagmamasdan yung ating mga kilos. Tayo ay rekomendasyon ng Diyos sa bawat araw. Ipinapakita ninyo na kayo ay sulat ni Kristo na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa tinta, kundi isinulat sa Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapyas na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon at mga anak na minamahal ng Diyos, hindi ka walang pakiramdam. Yun ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Buhay ka. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka. Yan. Merong kang pakiramdam. Tama. Hindi tayo parang poste. Hindi tayo parang mga bato na walang pakiramdam. Buhay tayong pinagmamasdan ng mga tao at buhay tayong nakikipagbaka sa bawat araw ng buhay. Kaya, ang iyong pinakapanalo, yung merong kang Diyos na super close kayo. Amen? Pag may problema, dapat lalong lalapit sa Diyos. Hindi tayo palayo. Kasi hindi mo kakayanin kung ikaw din lang sa iyong sarili. Pagkatapos, pagdating ng dulo, sa Kanya ka rin pala lalapit. Eh bakit nagpakahirap ka pang magpakalayo-layo? Lalapit ka rin naman pala sa Kanya. Dapat araw-araw maging malapit tayo sa Kanya. Efeso Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3, tinanin nyo, nung unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Noon kayo, noon ako, noon. Pero ang totoo, sabi ng talatang 3, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan pag-iisip, kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Yan ikaw noon, yan ako ngayon. Ha? Pero, dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, binuhay niya tayong muli dahil kay Kristo. Kaya ano sabi? Anong mensahe? Anong mensahe sa atin? Una, basahin nyo. Tigil na, hinto na, tama na. Di po ba? Hindi po ba ikaw napapagod? Hindi po ba ako napapagod? Hindi po ba kayo napapagod? Na wala namang nagiging pakinabang pag malayo ka sa Diyos? Meron ba? Meron po ba nagiging benepisyo, kapakinabangan pag lumayo ka sa Diyos? Wala. Pansamantalang ginusto mo lang ang sarili mo na masunod, pero kabiguan pagdating sa huli. Tama ba? Kaya tigil na, hinto na, tama na. Sabi sa Efeso Kapitulo 4, talatang 20 hanggang 24, basahin natin ito. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ito dapat ikaw. Ito dapat ako. Ito dapat tayo. Tigil na, hinto na, tama na. Saan? Una, sa makamundong gawain. Pangalawa, sa mga maling damdamin. Pangatlo, sa mga maling pananalita.
Kaya ano sabi po ng Colosas Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6? Basahin po natin. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masayang pagnanasa, at ng kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Noon yung panahong wala pa tayo sa Diyos. Noon yung panahong nasa kadiliman pa tayo. Ito yung ginagawa natin. Pero ngayong anak na minamahal ka na ng Diyos, kayo ay nasa ilalim na ng ating Panginoon, tama na. Itigil na. Ihinto na natin yung mga gawaing hindi tama. Tama? Ngunit ngayon, tuloy, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Hindi ito matatapos, hindi ito matutuldukan pag hindi ikaw nagsabi ng, Oo, Panginoon, Opo, Panginoon, ayaw ko na ng mga bagay na ito. Ano po yung pangalawang mensahe? Ipamuhay, ipakita, ihayag. Kung inihinto ko ito, kung tama na ako sa bagay na ito, kung itiligil ko na ang mga bagay na ito, ano ang dapat makita sa akin? Ano ang dapat ipamuhay ko? Ano ang dapat ipakita ko? Ano ang dapat ihayag ko? Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya kung tatanungin po natin ng isa't isa, yung nakikita ko ba sa'yo? Yung kaharap ko ba na ikaw? Ikaw na ba talaga yan? O merong nakatagong kwento sa buhay mo na hindi totoo? Amen? Minsan nadadala po tayo sa mga kwentong mukhang malakas ka, pero sa katotohanan, ang dami mong problemang hindi mo nalalampasan. So ano po yung dapat nating ipamuhay, ipakita at ihayag? Una, ang bagong pagkatao. Pangalawa, ang pagiging malaya na tayo po ay pantay-pantay. At ang pagkahirang at pagmamahalan po natin. Ano sabi po ng Colosas, Kapitulo 3, talatang 10-14? Sabay-sabay po nating basahin. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Pag hindi natin iniwan ang dating buhay, hindi tayo kumalas sa makasanlibutang gawain, hindi nyo makikilala ng lubusan ang Diyos. Pero para naman ikaw at ako ay makaalis sa dating buhay, ilapit nyo ng ilapit hanggang makilala nyo ng makilala kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya ano sabi ng talatang 11? Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit, si Kristo na ang pinakamahalaga sa lahat at siya nasa sa inyong lahat. Kaya nga, dahil ako'y hinirang ng Diyos, minahal niya, at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Ikaw na ba yan? Ako na ba ito? Tayo na ba ito? Mabait, mapagpakumbaba,
mahabagin, mahinahon, mapagtiis. 13, mapagpasensya sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagkapatawad sa inyo ng Panginoon. Ikaw na ba yan? Ako na ba ito? Tayo na ba ito? Mapagpatawad, maunawain, mapagpasensya. Talatang 14, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. Sa loob ng inyong pamilya, may pagmamahalan na ba na katotohanan o totoo? Dito sa iglesia, kinabibilangan natin, totoo na ba itong pagmamahalan nating ito? Yung ating pagkakamayan, yung ating pagngiti, no? Yung ating pagtanggap ng pag-welcome sa isa't isa. May katotohanan na ba ito talaga? O parang napipilitan ka lang? O parang hindi mo gusto ang iyong mga nakikita sa paligid? Mga kapatid, tayo po ay pamilya. Amin ba yon? Pamilya tayo. Hindi tayo pinagbuklod-buklod na may kanya-kanya tayong pamilya, pero pagdating sa isang katulad nito, hiwa-hiwalay tayo. Tayo po'y iisang pamilya. Amen? Kaya dapat magmahalan tayo. O, pagkatapos nating itigil, ihinto, itama, pagkatapos nating ipamuhay, ipakita, ihayag, ang pangatlong mensahe, paghariin, pagsunod, at pagsasabuhay. Pilipos, Kapitulo 2, 14, 18, basa po tayo. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Dito sa gobyernong ating pong kung saan tayo naninirahan dito sa bansang Pilipinas, meron pong mga ilan-ngilan sa Facebook or sa YouTube na ating pong napapansin na mga politikong nagtataglay ng katangian ng isang halimbawa. Tama ba? Meron diyang mga ilang partikular na mga pangalan, pero mangilan-ngilan lang sila. Pinipilit nilang sila ay maging ilaw. Pinipilit nilang sila ang magsilbing liwanag. Sinisikap nilang na sa pamamagitan noon sila ay susundan ng napakaraming mga namiminuno, pero hindi gumagawa ng tama. Tama? At meron silang mga katiwalian na halatang-halatang ginagawa. Same thing din dito sa atin. Sa kapitbahay natin, sa lugar na ating ginagalawan, na napakadilim at napakaraming gawaing hindi tama, sabi dito, huwag ka lang maging mareklamo, huwag ka lang makikipagtalo, magiging ulirang anak ka ng Diyos, matuwid, walang kapintasan, at magsisilbi kang ilaw. Galing, ano? Sa kanila, tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Kumusta ako? Kumusta ikaw? Kumusta tayo sa ating mga nasa sa paligid? 16, habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ni Kristo, ay may pagmamalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Magtatatlong taon na po tayo. Sa Sabado, magse-celebrate na po tayo ng 3 anibersaryo ng sama-sama po tayo bilang iglesia. Sa Sabado na yan. Sa Sabado na yan. Ang ating pong tanong sa 3 taon at magtatatlong taon, aling bahagi sa buhay ko ang tunay na natutunan ko, na bago, na itigil ko, na ihinto ko, na itama ko, at naging dahilan upang hindi mawalan ng kabuluhan ang mga hirap natin sa isa't isa, ang pagod natin sa isa't isa, sa pagkikita-kita natin sa bawat sitwasyon katulad po nito. Talatang 17,
kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo, kaya't magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Baka naman pwedeng makarinig ng kwento tungkol sa inyo. Baka naman pwede na magkwentuhan tayo kung ano ang mabuting ginawa ni Kristo sa buhay nyo. Amen? Alam ko may mga kwento kayo na ikagagalak ko, ikagagalak nyo, ikagagalak ng bawat isa. Pwede bang kwentuhan nyo naman ako? Pwede bang kwentuhan naman kita? Pwede bang magkwentuhan naman tayo? Upang sa isip at puso, may kagalakan din tayo na bahaginan ang isa't isa ng ating kagalakan. Diba? Kaya ano po sabi dito? Atin pong paghariin, atin pong tayo po'y sumunod at atin pong isabuhay, alin? Paghariin ang mga turo sa inyong puso. Paghariin ang salita ni Kristo at panatilihin sa puso. At ang lahat ng gagawin natin ay ginawa at patuloy na gagawin sa pangalan ni Kristo. Tayo po'y tumayong lahat. Basahin po natin ang pinakahuling talata na magbibigay sa atin ng pagbubuklod ng ating diwa at kaisipan. Sabay-sabay po nating basahin. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo'y tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ihayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may bagong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, ng mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Sa Sabado pa ang ating 3rd anniversary. Ngayon pa lang, magpista na tayo sa ating Panginoon. Ngayon pa lang, atin ang luwalhati ng kanyang pangalan. Ngayon pa lang, itaas na natin siya sa pagkakataong ito. Muli, tawagan ko po ang Yada Worship natin para tayo ay tulungan na makapagpista sa ating pong Panginoon. Gaya dun sa ating binasa, tayo umawit ng mga salmo, ng may kasiyahan, pagdiwang natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? I'm telling you, ang sinasamba natin ngayon, makapangyarihan sa lahat. Amen? Walang imposible sa Kanya. Amen? Kahit tingin mo nasa imposible kang sitwasyon ng buhay mo, kapatid, pag hinayaan mo ang Diyos ang mag-control sa'yo at isurrender lahat, gagawa at gagawa ang Diyos ng himala. Amen? Come on, church! Let's celebrate Jesus! His name, Jesus! kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos,
pagdiriwang, ngayon pa lamang, nasa puso na natin. How much more pagdating sa Saturday, no? Kasama natin ang ating mga in-invite na mga panauhin. Nawa sila po ay palaring makarating. Isang selebrasyon na talagang pasasalamatan natin ng Diyos sa 3 taong pag-iingat, paggabay, pagsama sa atin. Selebrasyon na kung saan napakadami nating mga alaanang pwede nating pasalamatan ng ating Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Ngayon pa lamang ang aming pananalangin sa aming puso. Agad-agad ay ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Dalangin po namin na sa loob ng magtatatlong taon, marami na pong bahagi sa buhay namin ang inihinto na namin, itinigil na namin, itinama na namin. Marami na sa buhay namin na amin pong naging bahagi ng aming buhay na kung saan ay pinahintulutan namin paghariin sa aming buhay at amin pong ipinahayag sa amin pong pagsasabuhay ng amin pong pagkatao. Salamat po, dating buhay nasa likod na namin, bagong buhay siyang nakikita sa amin. Sa tulong at biyaya mo, Panginoon, nakakapagod na lumayo sa iyo. Wala pong kapakinabangan kapag malayo kami sa iyo. Turuan niyo po kami na habang kami ay may nasa gitna kami ng suliranin, maranasan namin kung paano kayo kikilos at gagalaw. Maranasan namin ang iyong sinabi, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at namimigatan sa inyong mga pasanin. Ako ang inyong kapahingahan. Nasa akin ang lahat ng kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos Ama. Panginoon, yan ay iyong pangako sa iyong mga salita at siya naming niyayakap sa ngayon. Mga kapatiran po naming hindi man pinalad na makarating ngayon, alam ko sa darating na Saturday, pag-iisahin nyo kami. Kahit po yung mga malalayo, gagawan po ninyo ng paraang matulungan silang magkita-kita kami muli sa isang selebrasyong muling maitataas ang iyong pangalan. Muli, patawad po sa mga pagkukulang namin. Lumabas kami ng malinis na kaisipan, malinis na puso, at ang aming pong buhay na binabasa ng mga tao ay magsilbing isang rekomendasyon na totoo. Walang halong kaplastikan, kundi katotohanan. Bawat ngiti, bawat saya sa aming mga labi ay nanggagaling sa isang pusong kayo ang naglilinis, kayo ang nagbibigay ng kapayapaan at kagalakan sa aming pong buhay. Kaya naman, ikaw lamang ang dapat papurihan, aming Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, aming Panginoon at sa inyong tagapagligtas. O Banal na Espiritu, tatakatibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang patuloy na maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman.